Hello, good evening from New Jersey. Part 8 na po tayo sa kwento ni Mylene. Excited na akong panoorin ito. Dito ako ngayon sa malaking screen. Thank you sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po. Yung mga iba na nagsasabi na hindi nila alam na nag-post na ako, don't forget to hit yung notification bell para pag may nag-upload po ako ng ating mga reaction videos is meron kayong notification. Hindi lang yan kung minsan is may mga video ako na nagpapa-guest the price ako. May mga price ako na kahit maliliit lang, kaya mag-hit the notification bell para sa ganoon pag lahat ng videos ko is na-alert po kayo. So, thank you. Ituloy na po natin at ito na search ko na part 8. At ito, I'm so excited ko anong mangyayari dito. Okay. Ilaki na natin yung tabi natin yung screen. Yan. Yan. And then, play natin. Hi, kumusta? Okay ka lang? Parang hindi masyadong... Okay, suot pa po niya yung pangmayamang mong alahas okay, Parang, hindi pa tinatanggal yung tarpaulin Ninanamnam pa niya. Ay, sumobra. O, kamusta paggamit ng Yun. cellphone? Okay na. Pating nga, parang may picture ka ng mga klase mo. O, di ba? Gift niya agad, cellphone agad sa kanyang birthday. Mga classmate mo to? Nagpaalam ka na ba sa kanila? Nandiyan ba sila sa school ngayon? Wala. Alam ka na sa kanila? Pati sa teacher? Okay. Anyway, so gano'n na nga po yung mangyayari dahil July 12 daw po yung closing ng kanilang school. Okay, kaya kami na pa rito, Nay. So, inform din kayo dahil July 15 ang closing. Kaya, July 12 daw, sir. July 12, sorry, July 12. Okay. Mylene, yung mga kailangan namin, yung kung makukuha na yung card, no, kasi ang alis ni Mylene, so before end of month ng July, magpa-flight na siya pa Manila. Katapusan sa July, katapusan sa July, mulakaw na si Mylene, dalo na dito. Sa Manila. Sa Kaya Manila. may time pa tayo para kumuha ng PSA niya. At saka, kailangan ko lang yung birth certificate para makita namin. Naaman diha, na birth certificate diha ang katong NSO. Okay, para mapa-PSA na mo. Ay, dapat tanaw daw. Tako man mami magpunto, hindi di ba akong tutok mahal takuan. Para ikaw na magpasaya. Ako. Okay. Hindi pa... Marunong ka nang gumamit niyan? Ha? Busy na siya. Oo, busy na siya sa cellphone. Patingin mo. Oo, may pasalamin pa siya. Paselfie na siya. May signal naman dito. Nakakapanood ka ba ng YouTube? Okay, sige mamaya na. Mag-subscribe. Nag-subscribe ka ba kay Pugong Biero? So, focus tayo sa pag-aaral Pinauunahin natin. So ngayon, ang gagawin namin sa'yo, unahin natin yung kailangan maayos natin bago ka mag-flight. Medyo may isang buwan pa naman. So birth certificate, yung card, tsaka yung NSO, PSA. And then, tignan yung mga batang cute nila. sige mo, ano mo nga dyan. Wala kay ma. Wala nini. Wala. Dead bird. Dead bird pa lang. Nakamali siya. Ma banday ma. Ayun o. Lasiran, madaruan, maduka pa matsi. Nini. Ito. Delayed registration din siya. Ang gaganda nila. Yung mga bata kahit ang dudungis pero ang gaganda nila. Cute, cute. Pero ang nakalagay dito, June 27.
Hindi 25. Ang birthday. Get Now Internet. Live the chill life. $30 a month, all in, no commitments. Introducing Now. Get Now Internet starting at $30 a month, all in. It's better tech at a better price and better than 5G home internet. Chill mode on now. Ako, dami patalastas. Sana ma-edit ko to. Pero siguro pinanganak talaga siya sir, 25. Maylin, sakalang umaling. June 27. June 27 lagi ma'am, namali eh. So, birthday niya, June 27. Yung 27 pa lang birthday. Hindi pala ang birthday mo. Happy birthday. Happy birthday. Mali! June 15. Hindi pa Ay, nawala. Ay, namali. Pero nakalagay dito, June 27. Namali. Ay, ito po na. Ay, it's not anymore, it's no longer shocking. Ang ganyan ng mga munisipyo natin sa Pilipinas na hindi nila nire-register ang correct, kung minsan wrong spelling, wrong date. I'm not even shocked anymore. Nakalagay. Oh, June 27. 2007 siya pinanganak. Nay, namali ka? Pinanganak na siya, 25. Kasi nga ito ay sa ano talaga nila. Pero ito na yung susundin natin. Opo, muna na sundon. Ito na yung susundin June 27, kung ano nakaregister. Ito na yung nakalagay po kasi sa affidavit of admission of paternity niya. Nakalagay dito June 27, 2007 siya pinanganak. Pero yung legit talaga, nakakalam, syempre yung magulang niya, that is June 25. Hindi pa ka nagkamali din si nanay. Anyway, pagkuha natin sa PSA, ito yung susundin natin nasa papel, yung legal. Okay, Kuya Ali, hawakan mo to. Kasi para pagkuha natin ng PSA, saan ba nakuha ng PSA dito? Sa may Biyang Gurin Banda. Pwede pa kasi nasa. O may, ano naman ako sir, may contact naman. O yun, wala problema. Tsaka si ano nalimutan ko yung isa. O para isang sabay na. Narin ka, masih ko na. Okay. Maon lang ako niya. O ibabalik naman yan. Isa ni isa. Asa man anak? Maylin, o ito makinig ka sa akin ha. Kailangan matutunan mo magtagalog. Ha? Si tatay ba marunong magtagalog? Kabalo ba kang Tagalog? Gamay tay? Gamay, kailangan mo matutong magtagalog. Tapos palagi yung pag nasa Manila ka na, opo at opo. Ha? Kasi dito sa Visayas, o sa Mindanao, sa Bisaya, normal lang yung oo, hindi. Pag sa Maynila ka, kailangan matutunan yung opo at opo, kaya opo, opo. Ganun ha? Kasi yun yung way ng paggalang natin sa matatanda, sa teacher, o kahit kanino, kahit sa amin. No? Papraktisin mo lagi yun. Kasi para, i-translate mo na lang sa kanya para maintindihan niya. Kanang kinahanglan gamiton gyud dito sa Manila, sa Luzon kay mao na ang kinaiya dito. Dahil sa ato ang mga Bisaya o sa mga lumad nato nga diri nga nagdako kay kasagaran sa tuwa, oo ra gyud o uma, upa ana, di ba? So dito opo po, ganyan mano po, ayan pag mag-bless mag-muamin guys sila. Mano po. Oh, ito yung sinasabi ko na kapag hinihimay natin ang bawat upload ni Pugong Bihero, ang dami nating natututunan na very, very relevant na ngayon na kung minsan nakakalimutan nating ituro na sa ating mga anak. Gaya yung tamang paggalang, opo, oho, po, napaka-importante po yon. At kahit sa pag-evolve ng mundo o pag-evolve ng social media, pag-advance ng technology, yung kaugalian nating mga Pilipino na paggamit ng po at opo, wag po dapat nating itigil na ituro yon sa ating mga anak. And most of all, tayong mga magulang, dapat tayo yung unang gumagamit nun sa mga mas nakakatanda sa atin para nakikita tayo ng ating mga anak.
So, nakita nyo dito sa video na to na tinuturo ni Sir Paul kay Mylene ang paggamit ng Oppo. Kaya napaka-importante po talaga kasi para bang it reflects kasi sa mga magulang, nagre-reflect sa mga magulang kung ang mga anak ay marunong gumalang sa pamamagitan ng paggamit ng Oppo. So, it makes a lot of difference at it reflects on the parents. Nagre-reflect po 'yon sa mga magulang ang pagiging respectful ng inyong mga anak or hindi sila respectful is magre-reflect sa inyo. Kagaya kung ay parang hindi naturuan ng magulang, something like that, which is true. Kaya as you see in this video, dapat wag nating itigil na ituro o sa ating mga anak o hindi natin itigil na ipakita sa ating mga anak na kapag tayo may kausap tayong mga nakakatanda sa atin is matuto pa rin tayong maggamit ng opo, po, yes sir, yes ma'am, kasi yun po ang ating kaugalian at hindi po maganda, nakakalimutan natin yon. The same way na nandito ako sa Amerika, kapag yung mga pasyente ko, tinatawag ko or sabi ko, yes sir, sir, can I help you with anything? Ma'am, can I help you with anything? Yung mga iba ditong kultura is kapag tawagin mo sila ng ma'am, they feel na para bang sinasabi mo na matanda. Ano palagay mo sa akin? Matanda na? Why are you calling me ma'am? Ganon. Pero yung iba naman, lalo na yung mga galing ng southern part ng United States of America, na sanay sila na gagamitan mo ng sir, ma'am, madam, ang bilang paggalang. So, ini-explain ko kung minsan sa aking mga pasyente, they tell me na, you call me Clive, for example, or call me Marie. And I will say, I'm sorry ma'am, I hope you don't mind, but I grew up using ma'am and sir as a show of respect and not as to tell you that you're older or that you're old, but rather I grew up, Tagalog ko na lang, pero lumaki po kasi ako na naturuan ng aking mga magulang na dapat gumamit ng paggalang sa mga mas nakakatanda sa akin, sa mga taong mga posisyon o kahit pa wala, but bilang aking paggalang ay ginagamit ko ang opo at po, yes sir and yes ma'am. Mag-business, ha? Kasi iba na yung sa Manila. Parang hindi nila misinterpret na, ay, napakabastos naman itong bata na to. Kadalasan sir, O kadalasan ganun. Pero hindi nila alam na nasanay tayo sa ganun, ha? Pagdating doon, kailangan magpupo ka at saka opo. Oho. Po, opo, oho. Ha? O, yun yung paggalang namin doon sa Manila. Kailangan matutunan ng magtagalog. Kinahanglan mag-practice nyo daw og Tagalog din. O ayaw kaulaw og pangutana sa ilaha kay sir ha. Huwag mahiyang magtanong din ha. Okay, tapos ayusin ko na yung, kaya po ako miluluwas at isasama ko na rin sa pag-aayos. Uuwi kami bukas. Aayusin ko yung titirhan mo. Yung pagdadala sa kanya, ayusin ko po yung mga paglilipatan niya, i-share ko po sa inyo. Tapos, sige daw, sorry. Are you ready to make junk disappear? I'm so looking forward to this. We make junk disappear. All you have to do is point. Muadto si Sir Paul dito sa Manila para ayuhon na tanan gikan sa imong balay para safety na imong anak sir. Tapos sa iyang eskwelahan kung asa siya i-plaster. Ana ang Ikaw mag-alala, tatay, yung magiging teacher nito, kapatid ko mismo. ayaw kaguol tay kay ang ihang maestra dito igsuon ra pud ni Sir Paul. Kapatid ko mismo yun. O, hindi ka mapapahamak sa amin.
Yung bahay ng ate ko, ito yung apartment nila, dito ka lang titira. Tagusan yon. So every time na papasok sa school, nakasakay ka sa sakyan niya, ihahatid ka sa school, siya pa rin ang teacher mo. Hanggang umuwi kayo ng bahay, siya pa rin ang kasama mo. Hanggang matapos mo yung grade 6 mo, siya palagi ang kasama mo. Maghihiwalay lang kayo pag high school na. Okay? May mga kasama nga isang bata, anak ng ate ko yon. Para mayroong kakakwentuhan, kadaldalan, kaistoryahan, para hindi ka mainip. Babae po. Babae din yon, makulit din yon. Mas magkaedad sila eh. Magkaedad. Oh, so ganun ang Pero spelling first ng- year high school na siya. Ganyan ang spelling ng pangalan ni Mylene. M-Y-L-I-N. Kung ano-anong spelling ang ginagamit ko. M-A-Y-L-E-N-E. Kung ano-ano. Yung pala, M-Y-L-I-N. Okay. Sulti daw pa. Kanang dito sa Manila Lin ay anak nga babae po ang anak ay ang isuon ni Sir Paul. Mao to'y makauban nimo dito para di po kami ngawon. Unya kung high school diha na mo magbulag sa katong maestra nga isuon ni Sir Paul. Ana. Okay? Pero ay ka problema kay na may ka istorya nimo dito nga pag umangko ni Sir Paul. Gano'n ha. Wala ka nang poproblemahin doon ha. Libre na lahat ng tahanan mo. 24/7 ng wifi mo para pag na-miss mo sila. Ewan ko ba kung bata ko naiiyak, hindi naman nakakaiyak, pero naiiyak ako. Kasi alam niyo yun yung... Kahit naman hindi gawin ito ni Sir Paul eh, you know, nagbigay na siya ng tulong, that will be fine already. Pero yung pinakinggan niya talaga yung mission na nasa puso niya, na tulungan all the way si Mylene. Grabe, ano ba yan? Naiyak ako! Sorry. Tapos yung, kita mo talaga kay Sir Paul na yung walang halong hidden agenda. Kita mo talaga sa mukha niya. Hindi naman siya artista para mag-acting. Pero kita mo talaga na pure ang intention to help. Again, I'm not comparing him to other vloggers. But sinasabi ko na nakikita mo sa kanya, nararamdaman mo ba bilang nanonood ang kanyang sincerity of helping. Ano ba yan? Yan, naiyak ako. Ba't ba naiyak? Hindi naman nakakayak tong episode na to. Mga kausap mo sila. Di ba? Okay sa'yo yun? Kailangan matutunan mag-Tagalog ha. Okay, practice tayo. Kung naiintindihan mo ha, kung naiintindihan. Kung nasabtan ba daw Kung nasabtan mo ha. Okay. Kumain ka na? Naiintindihan. Girl. Tingin ka ulit din. Anong ulam nyo? Sige daw, isulti daw kung sa iyo. Anong ulam daw? Anong ulam mo? Nasabtan mo? Wala po sa Wala daw. Wala daw. Ang ibig sabihin nung i-Bisaya mo sa kanya. Kung sa inyong sudan karon. Wala daw. Yun yung sabi niya sir kanina. Wala daw. Wala. Walang ulam, wala na yung leftover na pansit. Tanaw lang. Len. Okay. Focus lang yun. May bigas pa kayo. Opo, yun. Mamimiss mo ba ang iyong mga classmate? Naintindihan? Ano sabi ko? Bisaya lang. Ibisaya mo kung naintindihan. Sige lang, okay lang yan. Wait. Nung elementary kami, sa La Union ako, sa probinsya, nag-aaral kami noon ng Tagalog. Filipino subject. Ibig sabihin sa kanila, hindi sila, wala yung Filipino subject sa kanila, or hindi lang kasi na-practice, kaya hindi siya medyo marunong mag-Tagalog. Hindi naintindihan. Ibig sabihin ko no, sa Bisayain mo. Wala din mo nasabtan Len. Ang sulti ni Sir Paul, gimingaw ba daw ka sa imong mga classmate?
Yun. Okay? Kasi pag nag-aaral ka na doon, ang mga klase mo, Tagalog. Siguro may teacher man doon, Bisaya. Meron. Meron naman yan. Pwedeng mag-istoryahan ka. Pero kailangan mo talagang matutunan yung Tagalog. So by this time, kailangan ikaw yung mag-adjust. Ha? Kasi pagdating doon, iba na yung turo. Dito, ang istorya ng mga guro, Bisaya. Ang ganda ng nanay ni Mylene, oh. Ang ganda-ganda niya. Kailangan matutunan mo yun, ha? Pwede kang mag-google para i-ano sa'yo, ituturo sa'yo. Pag-ising mo pa lang sa umaga, kailangan may natututunan ka na 5 words na kailangan mo maintindihan. Hindi naman magiging mahirap yun, pero pag English naman, naiintindihan mo, no? Kahit paano, halimbawa, pag may subject kayong English, gano'n, mag-English naman. Pero mostly talaga Tagalog, okay? Kasi paano ka bibili, paano ka makikipag-usap sa klase mo kung may tatanong ka, kung hindi ka marunong mag-Tagalog. Ha? Kaya yan. Pero dito nga ako na yung mag-a-adjust, kaya kailangan ko talagang matutunan po mag-Bisaya. So nakakahiya naman po sa kanila na nandito ako sa sarili nilang bayan, tapos ako Tagalog ng Tagalog. So kailangan ako talaga yung mag-adjust. So this time, nakakahiya man, pero kailangan ko din mag-practice ng Bisaya. So ikaw naman ngayon tama, pag nandun tayo, ikaw magturo ng Bisaya sa akin, ako magtuturo ng Tagalog sa'yo. Ano, deal? Para wala tayong di ba? Isa nito doon ni mo si Sir Paul. Praktisan tayong dalawa. Hanggang sa Hindi, mabilis lang yan. Mabilis lang kasi Yeah. nasa-speak eh. Naka-immerse na siya eh. Yung mga luhubilong mga tao. Yes. Especially yung mga estudyante mo, mga ka-estudyante mo, Tagalog. Sabi daw. Kanang dito maana na daw ka. Dito daw Lin, maana na daw ka sa adlaw-adlaw nimong kauban ang mga classmate nimo Tagalog. Maana na ka ana. Di ka maulaw. No? Diba? Madali lang yung matutunan mga I think she can handle it. I believe that she can learn English and Tagalog real quick. She's a very smart girl. Kung bakit ko nasabing smart siya, like the past episode, na yung lumayas siya, yung talagang ipinaglaban niya, na ayaw niyang mag-asawa, pumunta siya sa barangay. I mean, at her age, that time, na 13 years old siya, na nagawa niya yun, naisip niya yun. Kung ako siguro, I would have not thought about it, but because I'm not that smart. Pero siya, she's really smart. So, learning Tagalog and learning English, once na naka-immerse na siya sa surroundings niya, environment niya, na Tagalog ang ginagamit at English ang ginagamit, sandali lang yan na matutunan ni Mylene. She's a very smart kid. bayan. Madali mo lang yung matutunan. Ako medyo mahihirapan talaga ako sa Bisaya, pero kailangan ko yung tutunan. Okay. Siguro bago tayo pumunta ng Maynila, di ba, ayusin ko na dun lahat ng mga kailangan mo. Libre naman lahat na dun, promise, libre. Meron ka dong magandang higaan, may upuan ka, bibilang ka ng mga furniture na kailangan mo. Di ba? Pero pwede ka namang magbakasyon dito. Hihilingin ko na lang yung kay tita, Coleman Play, na tita, baka pwede po siyang magbakasyon kada bakasyon niya, school, di ba, staff, yung mga ganun, summer, pwede po siyang umuwi dito para makita mo yung pamilya mo. Pero pag umuwi ka dito, kailangan babalik din. Hindi pwedeng pag pumunta ka dito, hindi ka na babalik, tapos tayo dyan. Ha? Hindi matutupad ang pagpupulis, ha? Okay, sige. Para hindi mo mamiss nga yung pamilya mo, sige. Ano na lang, kailangan mo na kasi ng cellphone para makausap sila palagi. Okay, sige, sasagutin ko na yung cellphone ng magulang mo, ha? Para may ganito rin sila, ha? Para may signal naman dito, pag gusto mo makausap sila sa messenger, hindi mo sila mamimiss, palagi mo pa silang makikita, di ba? Palitan na lang daw mong cellphone ko. Palitan na lang ay cellphone, ha? Pagbalik namin, ha? Para makonta kayo. Baka si mama. Ganun talaga mangyayari mga Hawaiian. Pag unang araw mo sa Maynila, Pag unang adlaw daw nimo dito sa Manila, tiyak na mamimiss mo sila, maghihila ka. sigurado nga mag-uulgi daw ka, kung makahilak daw ka sa una daw na. O kailangan mo yung laban. Or, baka hindi. Kasi, pagdating niya sa Maynila, marami siyang makikita. There's a lot of stuff going on there. So,
mamimiss man niya, pero marami siyang mapaglilibangan. I would think so. I mean, everything already within her grasp pagdating na ng Maynila. We'll see. I don't know. I didn't watch yet. Yan. At kahit mag-iyak ka doon, hindi ka namin papansinin. Bahala ka doon mag-iyak. Kailangan mo yung tatag ng loob, tibay. Dahil kapag nandun ka na, iisipin mo lang yung pangarap. Kinahanglan mo suko lang daw ka sa imong emosyon kay para sa I think she can. nga mahuman gyud ka og eskwela. Kasi mahirap naman yun ang uwi ka dito, nabigo yung pangarap mo, pati sila nabigo para sa'yo. I don't think that she will. I think she can handle herself. Kasi talaga matindi talaga yung kagustuhan niya talagang mag-aral. And alam niya na only through Sir Paul na makakapag-aral siya. At alam niya na only by leaving her family that she can be able to para mapursu niya ang kanyang pangarap. Kaya I think she can handle it. I really think she can handle it. Lisod nun daw kung uli ka diri nya madili nimo matupad ang madayon ang imong pag-eskwela, di ba? Kaysa uwi ka dito, ang dala-dala mo lang mansanas. Hindi. Diba? Apo lang yung dala mo, hindi yung karangalan. Dapat mo tindog na human gyud ka. Yung uwi ka dito na nakatungo kang ganun, hindi yung nakaganon. Hindi yung taas noo. Diba? Dapat ang sombrero mo hindi ganito pag-uwi. Dapat to yung toga. Toga. Yung diploma. Ha? Yun ang dapat ang iuwi mo dito. Okay? Kaintindihan tayo? Kaya kahit mag-iiyak ka dun, wala akong pakialam. Bahala ka dyan. Kailangan mo makatapos ng pag-aaral, ha? Bakala gyud og hilak-hilak ka dito, Lynn. Pasagdan gyud ka ni Sir Paul kay ang gusto nila makalampos gyud sa eskwela. Tapos ito yung palagi mong kailangan mong matutunan. Tumayo sa sariling paa. Ha? Maglilinis ng bahay, lilinisin ang yung higaan, pagising mo, ang ban mo matutunan yung mga gawaing bahay, ha? Na ikaw mismo, may magtuturo naman sa'yo doon para ma-adapt mo yung palagi, okay? Medyo maarte lang ako, ha? So, ayaw namin nung makalat, pero sa'yo naman bahay yun, pero pagka palaging malinis, matutuwa ka din sa magagawa mo sa araw-araw. Kinahanglan gyud daw maanad ka og limpyo, Lynn, sa panimalay dito sa balay. Kay ang gusto gid nila Sir Paul kanang ma-practice yun ka ba antod sa maanda na nimo nga limpyo ang balay panimalay. Basta pinapangako namin sa ng sponsor mo, matutupad ang pangarap mo. Basta sundin mo lang yung mga payo namin, ano? Okay, sige. At nagkakaintindihan na po tayo, kailangan natin magtagalog. Sino marunong magtagalog na kapitbahay? Ha? Waro? Walo? Medyo lang. Medyo yun, mga ganun. Tagalogin nyo siya pagkausap, ha? Kasi kailangan nyo siyang tulungan, mga kapitbahay, ha? Kasi yung karangalan nitong mga Yui, karangalan yung lahat, di ba? Okay. Nay, kailangan din magtagalog, ha? Pagkausap mo sila sa messenger, pag tumawag, kung mag-Bisaya, tagalogin mo. Ha? Okay, siyempre magpapasalamat lang din ako sa mga sponsor natin. Ito. Okay. So, kahit hindi nakakayak tong episode na to, umiyak pa rin ako. Grabe. Anyways, so yun ang natutunan ko sa episode na to, na dapat ituloy-tuloy natin ang ating magandang kaugalian, ang paggamit ng opo at po, pakikisama sa mga tutuluyan natin, kumbaga good manners and right conduct. Let's continue doing that. So thank you for watching, guys. Watch out for the next episode.